Sino nagpapasok sa inyo dito? Anong sinabi mo? Kwarto ng mama ko na inihanda niya para sa akin. Ba't kayo pumasok dito? Ang nanay mo? Sinong nanay mo? Ang bahay na to, ang kwartong to, bawat bagay dito ay pag-aari ni Lourdes. CEO, mama ko. Lahat na nandito ay sa akin. Hindi si impostorang yan. Ay nako, Jazzy. Huwag kang magsalita. Madam, huwag niyo na pong pansinin ang batang ito. Ito kasing si Jazzy. Noon pa man, nagsasalita sa panaginip. Naglalakad habang tulog. Tia Reyes, gusto ko lang malaman, bakit ang kwarto ng anak ko, ang kwarto ni Lourdes, ay pinatitirhan sa iba? Ganito po kasi yan, madam. Itong dalawang bata, madalas magkasama maglaro at mabait si Lourdes. Siya mismo nag-alok na makapagpalit kay Jazzy ng ilang araw. Hindi ba? Lourdes? Mama, opo. Ako ang nag-alok kay Jazzy na magpalit kami ng kwarto. Tia Reyes, dalhin mo na siya palabas. Bukod doon, bukas ay linisin mo ang kwartong to ng maayos. Lahat ng bagay na hindi pag-aari ng anak ko, ilabas mo. Sige po, sige po. Sige po, huwag kayong mag-alala. Bukas tiyak lilinisin ko ito na maigi. Lourdes, huwag ka mag-alala. Di papayag si mama na mapasama ka pa ulit. Hello? Madam, naayos na po ang CCTV ng bahay niyo. Ipadala mo agad sa akin. Napadala ko na po sa phone niyo, madam. Ito ang mama ko, CEO ng Mendoza Group. Welcome sa lahat sa kaarawan ng anak kong si Jazzy. 10 taong gulang na siya. Huwag kayong mahiya, welcome kayo dito. Sige po. Oo. Anong ginagawa niyo? Tumahimik ka! Ang mama ko ang tunay na CEO ng Mendoza Group. Hindi niyo ako dapat tratuhin ng ganito. Patimikin niyo siya. Hindi mo ba alam ko ano okasyon ngayon, batang humpas lupa? Gusto mo bugbugin kita? Bakit ako magsasorry? Tahimik! Mabuting at mabait sila at pinatira ka dito. Ano? Matagal ka na nakatira dito. Kala mo ikaw ang senyorita? Kung magpapanggap ka, malilintikan ka talaga sa akin. Talagang walang katwiran. Ang batang ito, ba't ba nandito? Umalis ka na dito. Umalis ka. Sila mga sinungaling! Tama na. Magsalita ka pa? Ngayong araw din pala, ang birthday mo. Ikaw, anong gagawin mo? Siyempre, dahil matagal tayo magkasama, bibigyan di kita ng cake. Ay, aksidenteng nahulog. Pero dapat, di nasasayang ang cake. Kainin mo! Itay mo lang kay binibining Jazzy. Buti nga't binigyan ka pa. Wala ka talaga utang na loob. Titingin pa talaga. Ikaw na anak ng katulog. Pasalamat ka na lang kay Jasmine. Naintindihan mo? Hindi ako kakain kapag di niya ginawa. Kayo nang bahala sa kanya. Kainin mo na! Kainin mo na! Kainin mo na! Kainin mo na! Lourdes, huwag ka mag-alala. Ipaglalaban ka ni Mama, makakamit ang katarungan. Daisy, ako na maghahatid sa mga bata. Magpahinga ka sa bahay. Naintindihan? Naintindihan ko. Tara na. Simulan na ang plano. Matandang bruha, bulag ka ba? Di ka tumitingin sa daan? Tulungan niyo ako! Nasagasaan ako! Kung may mangyari man sa nanay ko, hindi ko to palalampasin. Nakunan ko lahat ng pangyayari. Ngayon, kung hindi mo aayusin to, hindi ka makakalis. Sige. Isasamahan ko kayo.
Antayin natin ang pulis dito. Kung may dapat akong bayaran ni ₱1, hindi ko kayo pagkakautangan. Pero may mga bata sa kotse ko. Tatawagan ko muna ang asawa ko para ihatid sila sa paaralan. Pwede ba? Sige. Jazzy! Madam, natapos ko na po ang gawain. Panghuli, ang parangal para sa mahusay na magulang, alam nating lahat kung sino ito. Walang iba kundi ang chairman ng Mendoza Group, Ginang Mendoza. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho bilang pinuno ng kumpanya, napalaki niya ng mahusay si Jazzy. Talaga namang kahanga-hanga. Ngayon ating pakinggan si Mrs. Mendoza sa kanyang karanasan sa pagpapalaki kay Jazzy. Ito'y aking tungkulin lamang. Umaasa pa rin ako na makikisama sa inyo na maayos si Jazzy. Napaka-humble nyo, Ginang Lim. Alam ng lahat na hindi lang sa galing nyo magpalaki ng anak, pati sa isip. Ang lahat ng pasilidad ng paaralan, pati na rin ang kalapit na Hope Elementary ay pawang suportado ng pondo ni Ginang Lim. Si Ginang Lin ay halimbawa sa ating lahat. Bilang isang babae, hindi lang siya matagumpay sa negosyo, kundi napakahusay pa ng kanyang anak. Sa ganitong importanteng okasyon, may mga magulang na hindi man lang dumadalo. Hindi ba nakakaya? Palagay ko hindi lang sila dumadalo, baka wala talaga silang magula. May mama ako. CEO mama ko. Mas magaling pa siya kaysa sa babaeng yan. Bata ka pa lang pero ganyan ka na magsalita? Bata, sa susunod mag-aral ka na mabuti nang sa gayon makatanggap ka ng parangal. Puro ka sinungalingan ang sinasabi mo. Sa bandang huli, ikaw ang mapapahiya. Dito. Hindi ako nagsisinungaling. CEO talaga ang mama ko. Lourdes, nagpapaliw ka na ba? Dahil ba naiinggit ka sa akin? Kaya pati katauhan ng sarili mong nanay, iniimbento mo na lang? Ikaw ang nagsisinungaling. Bumalik na ang mama ko. Sigurado akong siya ay... Tama na. Ang mama mo ay anak lang ng katulong. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Ha? Dito? Talaga ba? Sino ba talaga ang anak ng katulong? Clara Reyes, pwede mo bang sabihin sa aming lahat? Tinawag niya si Clara. Sino ba si Clara? Paaralan to. Hindi kayo kasapi dito kaya umalis kayo. Tatawag ako ng gwardya para itaboy ka. Lourdes. Mama, Lourdes, dito na si Mama. Kamusta? Napalampas ko bang parangal mo? Mama, sa wakas dumating ka na. Sa tingin ko, ikaw ang sekretaryang kinuha ni Marco, tama? Hindi ko alam ang sinasabi mong kahibangan. Pero nabalitaan kong dati kang janitor sa ibang bansa. Namumulot ng basura? Ano? Nagsusuot ka ng peking designer clothes tapos nandito ka para magpanggap na mayaman. Kaya palang anak mo dito, kamukhang kamukha mo. Puno ng kahibangan. Labas! Malis ka Umalis na! ka na! Labas! Lumabas! Labas Lumabas! na! Lumabas! Lumabas na kayo! Labas! Daisy, akala mo ba sa pagbalik mo mababawi mo lahat? Sa loob ng 3 taon, gumastos kami ng pera at nagpasweldo ng maraming tao. Hawak namin lahat ngayon. Isa ka na ng payaso na walang halaga dito. Lumabas! Labas na! Lumabas! Narinig mo ba? Pinapaalis ka na ng lahat dito. Ngayong araw ang aking parangal. Di kayo welcome dito. Kunin mo to at lumayas na kayo. Lourdes! Lourdes! Ano pang ginagawa niyo? Protektahan sila. Huh?
Ano ba? Magdadala ka ng gwardya para manakot? Pati bata gusto mo saktan? Clara, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang pumili na landas sa kapahamakan. Umalis ka na lang kaya ngayon at kalilimutan ko kung ano nangyari. Ginang Mendoza, huwag kang magpapalambot. Ang mga taong ganyan, umaatras lang sa malakas. Tama, Ginang Mendoza. Kung patatawarin niyo siya, bukas pupunta na siya. Gugulo sa kumpanya. Mrs. Mendoza, huwag kayong mag-alala. Ako na lang ang tatawag kay principal para parusahan sila. Principal Wang? Sa pagkakaalam ko si Rosario Cruz na principal. Bakit naging principal Wang? Ano ba? Hindi mo ba kilala ang principal? Paano hindi mo alam ang apelyido ng principal? Akala ko tatagal ka pa na mas matagal magpanggap pero ang bilis mong mabuki. Pumunta kayo agad dito. May nagpapanggap na Mrs. Mendoza at balak manakit ng mga bata. Dumating na ang principal. Tignan natin kung paano ka magkukunwari ngayon. Mama, siguro mas mabuti kung umalis na tayo. Huwag kang mag-alala. Nandito si Mama. Sino gumugulo sa paaralan? Principal Wang, matagal na di kita nakita. Ang aga nyo, bakit hindi kayo nagpaalam para sinundo sana kita sa pintuan? Pumunta ako rito bilang isang ina. Nabalitaan ko may dumating dito para manggulo at nagpapanggap na kayo, Ginang Mendoza. Sino ba ang may lakas ng loob? Principal Wang, siya ang babaeng yon. Nagpapanggap at kinu-question niya si Mrs. Mendoza. Sino ka ba? Paano ka nangangahas magpanggap na si Ginang Mendoza? Gusto ko ang tanong eh. Anong basihan mo na siya ang tunay at agad mong paratangan na nagpapanggap lang ako? Kalokohan. Nakatrabaho ko na si Ginang Mendoza maraming beses. Hindi ko ba siya makikilala? Nung una kaming dumalo sa meeting, nakilala na namin si Ginang Mendoza. Sino ka ba sa palagay? Ikaw ang principal. Kilala mo ba siya? Siyempre, kilala ko siya. Si Ginang Cruz ay pangulo ng school board namin. Ito ang dating calling card niya nung nagtatrabaho pa siya rito. Ah, kaya pala, na-promote na siya. Kung ganun, madali lang tong lutasin. Pati lumang credit card nilalabas na? May tunay na bagay ba sa katawan mo, ha? Tama. Lourdes, huwag ka matakot. Nandito si Mama. Wala ni isa mga api sa'yo. Talaga po, Mama? Tawagin si Ginang Cruz para personal na dumating. Sabihin sa lahat kung sino ang tunay na peking tao. Ang inyong tinatawagan ay hindi available ngayon. Sa ganitong oras, bakit walang sumasagot? Hindi makontak. Ikaw bilang principal, dapat makontak mo siya, di ba? Nasa ibang probinsya si Director Cruz para mag-aral. Siguro nasa aeroplano na siya pabalik ngayon. Ah, kaya pala, walang direktor. Kaya may tapang ka magmalaki dito. Akala ko pa naman napakahusay niya. Yun pala pinili lang niya ang tamang oras para magpasika. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tumigil ka na kasi napapahiya mo ang sarili mo. Huh? Ikaw? Kung ganon pakiusap, ibigay mo ang card na to kay Director Cruz. Sabihin mo si Daisy ay bumalik na. Huwag ka mag-alala, Lourdes. Si Mama ay iutos sa kanila na personal na humingi ng tawad. Kung hindi mo ipapakita ang otoridad mo, iisipin na lang pwede silang maghari-harian dito. Principal Wang, bumalik na si Director Cruz. Naghihintay siya sa reception hall. Alam ko na, bababa na ako kagad. Sige lang, Sige po. Direktor Rosario, sa wakas ay bumalik ka na. May munting aksidente kanina. Pero ngayon naman ay naayos ko na po ito. Aksidente. Ano nangyari? Ah, may isang taong walang modo. Nangahas siyang pumunta sa Mendoza Group. Sa harap mismo ni Gina Mendoza at nagpanggap na siya ang may-ari. Tapos, ipinakita pa niya ang inyong card. Yung dating calling card. Sinasabi niya na siya ang tunay na presidente. Hindi ba nakakatawang pangyayari ito? Oh, akin na ang calling card.
Ang mga tao ngayon talagang matatapang, pati si Ginang Mendoza ginagaya nila. Ang nagbigay sa'yo ng card, nasan siya ngayon? Siya! Kaalis lang niya! Direktor Rosario, kung gusto niyo itong imbestigahan, ipapahuli ko na sa seguridad ang taong yun! Huli! Dapat kang mahuli. Dapat huliin yung sinasabi mo na kunwari si Ginang Mendoza. Alam mo ba, ang serya ng calling card na to, nung inimprenta ito, may sariling code bawat isa. Itong code ay may 001. Ito'y personal na ibinigay ko kay Ginang Mendoza. Sa lungsod na ito, isa lang ang ganitong card. Ha? Ito, paano nangyari ito? 3 taon na ako nakikipagtulungan kay Ginang Mendoza. Kahit hindi ko alam ano nangyari sa Mendoza Group nitong mga nakaraang taon. Pero ang taong sinasabi mo si Ginang Mendoza ay talagang isang pekeng tao. Huwag siya. Naalala ko sinabi mo noon na gusto mo sumali sa school board, diba? Pero ngayon, mas mabuting isipin mo muna kung paano ka hingin ng tawad kay Ginang Mendoza. Ha? Direktor Rosario! Direktor Paano naman to? Yung isa naman. Ano po? Binibini, kumain muna kayo ng prutas. Tita Reyes, ilang taon na ba kayo sa amin? Madam, bakit niyo po natanong? Wala naman. Nag-uusap lang tayo. Heto, Kung bibilangin, nasa 20 years na din. Nung dumating ako, mas bata pa ako sa edad mo. Pero tignan mo ngayon, ang buhok ko puti na. Matanda na ako. sa dami ng taong nakalipas talaga nagsakripisyo ka, Tia Reyes. Kaya bibigyan kita ng bonus na katumbas na 1 taong sahod. Pagkatapos, pwede ka na magretiro. Isama mo na ang mga anak at ang apo mo at doon ka mag-enjoy kasama ang pamilya mo. Hindi. Madam, paano mangyayari yun? Kagagaling niyo lang sa sakit. Kailangan niyo ng tagapag-alaga. Kung aalis ako, wala mag-aasikaso sa inyo. Ang amo ko, wala siyang oras na alagaan kayo at ang binibini. Halika, Lourdes. Lourdes, gusto mo bang paalisin si Lola Maricel? Ha? Mama, mabait po sa akin si Lola Reyes. Pwede bang wag siyang umalis? Lourdes, mukhang sa mga taong wala ako, marami kang pinagdaan ng hirap. Nagkulang ako sa pag-iisip. Tia Reyes, sige umalis ka na muna. Dali, kumain ka ng prutas. Nieves, alamin mo lahat ng ginawa ni Tia Reyes kay Lourdes tong nakaraang 3 taon. Hindi dapat makaligtaan kahit isang detalye. Lourdes, hindi na kita iiwanan, anak. Gusto mong maglaro sa labas? Tara na. Totoo po? Ang galing naman. Si Daisy, paniguradong may nalaman siya. Kahit meron anong magagawa niya. 3 taon na tayo nagtatrabaho ng gusto. Naglagay ng mga tao, inilipat ang mga ari-arian. Ngayon, ang Mendoza Corp ay naubos na natin. Si Daisy ngayon ay wala nang iba kundi isang puppet na nagbabantay. Hindi siya dapat katakutan. Nababaliw ka na ba? Ngayon nandito na siya at matuklasan niya ang lahat. Anong gagawin natin? Mabuti nga para makita niya. Kung sino ang nagmamando ngayon. Halika na.